Dinampot ng pulisya ang 3 lalaki matapos nilang kataluhin ang kanilang pinagtatrabahuhang farm na kanilang ninakawan sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija, kamakailan. Sa ulat ni San Antonio Police Captain Jesse V. Dulay, rumispondi sila sa reklamo ng isang 32 anyos na negosyante ng mga puno at halaman na umano'y ninakawan siya ng kanyang sariling mga tauhan na nagtatrabaho sa MH Farm sa may barangay San Mariano, San Antonio. Tinangay umano ng 2 niyang tauhan at isa pang kasabwat ang tanim niya mga fruit-bearing trees at iba't ibang halaman na nagkakahalaga ng 47,750 pesos. Natuntun naman agad ng pulisya ang mga suspek sa kanilang pinagtaguan sa gawi na ng Barangay Calabasa na katabing bayan ng Jaen, kung saan ay na-recover din sa operasyon ang mga ninakaw na puno't halaman. Sasampahan ng kasong qualified theft ang 3 suspek habang nasa pangalaga ngayon ng pulisya. Humihingi na ng saklolo ang mga residente sa mga kinauukulan, partikular na ang mga namumuno sa Barangay San Vicente, Cabiao, Nueva Ecija dahil sa perwisyong dulot ng poultry sa kanilang lugar. Napatid sa hindi pinangalan ng concerned citizen ng nasabing barangay, grabe na ang kanilang sitwasyon doon dahil sa tuwing nakatakdang mag-harvest, ang poultry sa kanilang lugar ay sandamakmak na langaw ang lumalabas na talaga namang nakapandidiri ang mga ito. Sa katunayan, ayon sa residente ng Purok 12 sa nasabing barangay, tuwing buwan ay nararanasan nila ito, kung kaya't apektado ang kanilang pang-araw-araw na buhay dahil marami na ang naapektuhan, hindi lamang ang kanilang pagkain maging ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain. Napilitin na umano silang lumapit sa Nueva Ecija News Update dahil nagbabaka sakaling mapakinggan na rin ng local government unit ang kanilang reklamo na tulungan silang malutas ang ganitong problema. Pinangunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko P. Tio Laurel Jr. ang paglulunsad ng 2 makabago at matibay na Rice Processing System 2 o RPS sa bayan ng Jaen at Gimba, Nueva Ecija. Umaabot sa 120.9 million pesos ang pinagsamang halaga ng mga pasilidad na ito na ibinigay sa Cooperative Enterprise for True Economic Reform Cooperative sa Gimba at Pacol Primary Multipurpose Cooperative sa Jaen. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program na ipinatutupad ng DA PhilMec. Binanggit pa ni Tio na mayroon pa silang 2 malalaking post-harvest na pasilidad na gagawin sa susunod na taon dito sa Nueva Ecija na 10 beses ang laki. Nasa tig 1,000 tonelada ang kapasidad bawat araw. Kanya pang sinabi na ang mga magsasaka sa Nueva Ecija ay hindi na magbebenta ng palay sa mababang presyo dahil maaari na nilang i-dry at iproseso ito sa pamagitan ng RPS mula sa RCEF. Bilang resulta, maasahan ng mga mamimili ang kalidad at abot kayang bigas sa lokal na merkado. Ayon sa kanya, mga pagsisikap na ito ay umaayon sa layunin ng DA na tiyakin ang seguridad sa pagkain at gawing kapaki-pakinabang na industriya ang sektor ng pagsasaka tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Samantalang muling tiniyak ni PhilMec Director 4, Dr. Dionisio G. Alvendia, ang pangako ng PhilMec na magbigay ng makabago na interbensyon upang makatulong sa mga magsasaka sa lalawigan.